Hello and welcome guys. Welcome sa ating channel. Ako nga pala si Kudos TV Official para sa mga hindi pa nakakilala sa akin. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, hinihingi ko ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like sa aking video para mas makagawa pa tayo ng mga panibagong content pa na parating. Sa video na ito, meron lang tayong tatalakayin na isang importanteng bagay. So, let's further ado, let's go. Dumating ka na ba sa point na napagod ka na ipaglaban yung taong akala mo kayang makontento sa'yo sa mga magkasintahan o mag-asawa? Dumating ka na ba sa point na napagod ka na sa pinaparamdam niya sa'yo? Well, kung oo, ito yung mga solusyon na dapat mong gawin at isalang-alang. Totoo naman, mahirap naman talagang bitawan yung taong nakasama mo sa mahabang panahon. Kasama mong mangarap, kasama mong mabigo. Ang isang commitment o isang relasyon ay hindi naman puro saya lang. Darating talaga sa point of view ng inyong pagsasama ng isang pinakamatinding pagsubok na kahit paulit-ulit yung cycle. For example, paulit-ulit niya niyang niloloko at paulit-ulit niya sasabi na hindi niya nagagawin yung ginagawa niya sa'yo. Pero at the end of the day, makikita at malalaman mo na lang na meron na naman siyang ibang kasama. Ano ba ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon? Tama bang ipaglaban o tama bang bitawan? Alam nyo guys, hindi naman masamang lumaban. Yung ipinaglalaban mo, ipaglalaban ka rin hanggang dulo. Pero kung paulit-ulit lang yung cycle, paulit-ulit ka nang niloloko, hindi nagago. Hindi naman masamang piliin mo yung sarili mo. Mahalaga mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Pero kung nararamdaman mo sa sarili mo na labis ka nang nasasaktan sa ginagawa niya, kung pakaramdam mo, natatapakan niyo na yung pagkababae mo o pagkalalaki mo, pwede namang bumitaw, pansamantala. Hanggat hindi mo siya nakikitang magbago, huwag na huwag mong subukang bumalik sa kanya dahil sinasabi ko na sa iyo ito. Kung ano yung ginagawa niya sa iyo, na paulit-ulit na panloloko, ganun at ganun lang din yung gagawin niya kasi nga binibigyan mo siya ng assurance na kahit gawin niya yun or kahit gumawa siya ng ilang libong kalokohan sa'yo, ay magagawa mo pa rin siyang patawarin. Siguro nga, yung mga sinaunang panahon, nangyayari pa ito. Yung tipong kahit ilang beses ka nang gagawin at lokohin ng taong mahal mo, nagagawa mo pa rin siyang paulit-ulit na patawarin. Iba na ang panahon ngayon. Marami ka nang pwedeng gawin para maprotektahan mo yung sarili mo laban sa sobrang pang-aabuso sa'yo, pang-aabuso sa kahinaan mo. Bakit kaya ganun, no? Kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, sila pa yung ginagago. Samantalang yung mga gago, ang dali lang makahanap ng bago. Yung tipong baliwala sa kanila kahit na nasasaktan ka na nila. Siguro, dapat lang napiliin mo yung sarili mo. Naayusin mo yung sarili mo. Na lumaban ka para sa sarili mo. Hindi naman masamang bumitaw eh. Minsan, mas nakakatulong pa ito para mas magkaroon tayo ng peace of mind. Oo, mahirap sa umpisa.
talagang mag-a-adjust ka. Pero habang lumilipas yung oras, mga araw, nang di mo namamalayan, unti-unti ka na palang nakaka-move on sa sakit na dulot niya sa'yo. Ito na talaga yung pinakamahirap na gamutin. Kasi yung physical na sugat, napapagaling ng gamot at panahon. Pero yung sa puso't kaluluwa, hindi. Wala namang perfecto eh. Lahat naman nagkakamali. Lahat pwedeng magkamali. Pero sana sa bawat pagkakamali, meron tayong natututunan na magandang pwedeng maidulot sa atin. Gawin natin yung inspirasyon. Magugutan natin yun. At huwag na muling balikan. Gaya ng sabi ko kanina, iba na ang ngayon. Konting away, konting tampo, hiwalay agad. Mas pinipili nilang hiwalay na lang kaysa ayusin yung gusot. Kaya minsan sa mga taong naiwan, maraming tanong ang bumabagabag sa kanilang isipan. Una-una na dyan, anong kulang sa kanila? Saan sila nagkamali? Saan sila nagkulang? Bakit sila pinagpalit sa iba? Temptation kasi ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi maganda or lamat ang magandang samahan. Well, para sa akin lang, kung kaya mong iwasan mo umatak sa iba, lalo na kung alam mo sa sarili mo na may masasaktan ka. Kaya para sa mga taong nakakaramdam or nakakalanas ng ganitong uri ng problema, piliin mo yung sarili mo. Walang masama kung pipiliin ng sarili. I-focus ka sa mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo para madali kang move on. Sa umpisa lang yan masakit, sa umpisa lang mahirap. Kasi nga nasanay ka na palagi mo siyang kasama, na lagi siyang nandiyan sa tabi mo. Paano? Hanggang dito na lang ang video na to ha. Kasi meron pa akong mga bagay na dapat gawin. So kung nagustuhan nyo naman or kung meron kayong gustong itakal sa channel na ito, ay maaari lamang na mag-comment kayo ng inyong sariling thoughts at opinion hinggil sa gusto nyo pag-usapan natin, at handa akong ipaliwanag sa inyo mga bagay-bagay. So ito na ulit ang inyong Kuya Josh TV Official. Maraming salamat sa panonood ninyo at sana po ay maka-abot tayo sa ating goal na mag 4K followers na po tayo. Sana po ay ma-unlock na po natin yon. Tuloy-tuloy nyo lang po ang inyong pagsuporta sa akin para tuloy-tuloy rin po ang aking paggawa ng mga content na alam kong magbibigay inspirasyon at kapupulutan nyo ng aral. So hindi ko napapatagalin pa ito. So ingat kayo palagi, mahal na mahal ko kayo at maraming salamat sa suporta na binibigay nyo sa akin. Thank you so much. Bye bye, peace out.